Hamunin ko ng boxing. John Vic Rimulya! Marcos resign! Habang tayo ay manggagawa, nandyan naman yung magnanakaw! Habang tayo nagpapasunog sa araw para magtrabaho, sila naman ay nagbibilang ng pera ng taong bayan. 24 hours nagtatrabaho. Mga college student na nagtatrabaho sa Jollibee, McDo, Manginasal at kung saan-saan pang restaurant para lamang matustusan ang pambayad sa tuition fee, habang ang mga gagong gobyerno na walang pakialam sa mga estudyante at mamayang Pilipino naghihirap nagpapakasala sa loob ng gobyerno. Habang tayo nagugutom, sila naman ay pasingot-singot ng ano daw sabi ni PRRD ang palatandaan sa isang taong bangag? Pag tumutulo ang sipon, bangag at adik yan! Pumunta ka ba naman sa United Nations? Hindi mo yata alam, Mr. President, na bawal sa United Nations ang nakalimutan mong sumingot. Anong nangyari? Habang nagsasalita sa United Nations, tumulo ang laway at sipon ng gago. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ito pa! Hindi lang ang usapin ng manggagawa ang aming ipinunta na ibaba ang presyo ng mga produktong bilihin sa Pilipinas, taasan ang sahod ng ating bansa. Ayaw din ng mga manggagawa na ma-impeach si Sara. Ang gusto namin ma-impeach, ipasara ang Congress dahil kay Speaker may akap. Narinig niyo ba yun? Dahil kay Speaker may ayuda! Luistro, ang kapal ng mukha mo. Ang daming Pilipino dito, Luistro. Napakakapal ng mukha ni Luistro. Ano ang sabi niya? Simple lang. Pag walang kaso, humarap at sumagot. Luistro versus Luistro. Ano ang sabi niya nung naunang sinabi niya? What I did, tinago ko ang aking asawa dahil gago si Luistro. Ano pa ang sabi ni Abante? Abanting utak hipon. Hindi ko susuportahan si Sara Duterte sa pagtakbo niya bilang Pangulo. Yan ang sabi ni Congressman Abante. Yung pastor na tumitila ng kalabaw. Yung isang congressman na hindi binoto pero nasa Congress na daw po. Hindi daw niya susuportahan si BP sa pagtakbo. Abante, hindi kailangan ng mga Duterte ang suporta galing sa'yo. At hindi namin kailangan ang suporta mula sa'yo. Bakit? Walang bumoto sa'yo nung eleksyon. Abante! Walang bumoto sa'yo, Boy Dila! Gago ang putik. Wala nang bumoto sa'yo. Kaya ka lang naumpo sa Congress dahil inapuin ka ni George Garcia na isang bayarang tarantadong Comelec. Sino nanalo? Oo. Meron pa dito isang congressman. Dito lang banda si Skinita. Ano pangalan nun? Yung singkit. Si Congressman Chupapa. Ano? Joel Chua pala. Akala ko si Chupapa. Ang daming bayot sa gobyerno ngayon. Ito. Yung taga Batangas pumunta ng Liwasan Bonifacio. Anong ginawa nila? Gusto nila suspindihin ang VAT ng produktong langis. Andun na si Congressman, nakipagtalo siya dun sa mga tibulang na buhaya. Ano ang sabi niya ng Recto? Yang si Recto ang dahilan kung bakit
hindi sinuspindi ng gobyerno ang VAT ng produktong langis. Bakit? Malaki daw yung mawawala sa ating gobyerno. At Bongbong Marcos at lahat ng mga congressman, ipinapangako namin sa inyo na walang buboto sa inyo sa 2028 election sa lahat ng congressman at kongresista na buboto para ma-impeach ang pangalawang Pangulong si Rodrigo Sara Duterte. Marami dito kasi sa loob mga niwi, pero wala tayong magagawa kasi ang ating presidente lutang. Sino pa? Yung congressman na baliktad ang bunganga. Sino nga yun? Yan. Yung bayot na congressman na nandito ang bibig. Imbis na asikasuhin mo yung pag-inom mo ng gamot, gago, para madiretso yung bibig mo, inuuna mo pa yung pag-impeach kay Sara. Si Laila de Lima. Isa pa yan. Yung 18 Maris, lumabas yung mga pangalan yan, nung lumabas ang 18 Marines, nalista sila. Sila Laila de Lima, kilalaman ng mga pulis. Nung si Laila de Lima, mahilig yan manlaplap ng mga PSG niya. Kaya nga pinakulong ni PRD kasi lahat ng security guard niya nilalaplap niya. Malandi yung tarantado na yan na congresswoman. Ano nga yung jowa niya? Sino nga yun? Jonel! Jonel! Kainin mo ng p***o! Gagong puta! Diba? Sino pa? Lahat ng congressman at congresswoman na ngayon ay maingay dahil sa impeach ni BP Sara. Si Senator Risa Hontiveros. Ay, maraming salamat at nakauwi kayo, sabi niya. Tarantado ang gago. Maniniwala lang kami sa kaplastikan mo pag ibalik mo yung 80 billion na pondo ng PhilHealth na ninakaw mo. Ikaw, sa kaplastikan mo, Risa Hontiveros, nakuha mo pang tumakbo na presidente. Hindi ka mananalo, gago. Bakit? Ginawa mong santo ang adik. At ipinagawa pa ng museum yung mga adik. Lahat ng makakaliwa na grupo, ano ang panawagan? Ipakulong si Rodrigo Duterte dahil sa human right violation. Napakaraming pinatay ni Duterte. Ito yung ginagamit ng mga profesor ng UP din naman, UP na mga bugok na profesor. Imbis na ang tinuturo nila, aralin panglipunan, war on drugs ang tinuturo. Paglabas ng estudyante, Duterte, diktador, gago! Bobong estudyante! Yung mga maingay na congressman at senator dahil sa war on drugs, kamakailan lamang 5 pulis ang inambus sa Sharifah Guak. Nasaan ang mga congressman na maingay? Nasaan ang mga senador na maingay sa war on drugs? Bakit pag pulis ang pinatay, hindi kayo nag-iingay? Pero pag adik, lahat kayo bright at matalino. Mga gagong senador at mga bobong congressman. Kung pag-uusapan natin ang human right violation, unahin nyo yung mga estudyante na kinahasan ng adik, yung mga estudyante na pinatay ng mga adik, mga tarantadong congressman. Sayang kasi wala si John Vic Rimulya. Kung nandito lang si John Vic Rimulya, hamunin ko ng boxing. Hamunin ko ng boxing. John Vic Rimulya! Sabay-sabay natin isigaw. John Vic Bayot! John Vic Bayot! John Vic Bayot! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Lahat tayong nandito mga Pilipino, isa lang ang panawagan natin, lumayas si Marcos. Yan yung hindi mo kayang tapatan sa mga Duterte. Si Duterte, kilala sa buong mundo, kaya siya nalagay sa Time Magazine. Dahil sa prinsipyo, talino at galing sa pamumuno sa ating bansa. Si Marcos nasa Time Maleta. Si Duterte nangampanya no to drugs, no to corruption. Yan lamang ang panawagan ni Duterte, plataforma niya nung tumakbo siya.
Tumakbo rin si Marcos. Anong ginawa niya? Pag ako ang nanalo at nakaupo, 20 lang ang 1 kilong bigas. Gago! Naupo si Bongbong Marcos, ang bigas ngayon, 80 ang bagsak presyo. Number 1 niya na. Nung sona niya, 5,500 na po ang ating natatapos na flood control project. After niyan, pumunta ng Bulacan. Paano nangyari to? Bakit walang flood control? Gago! Bakit mo pinipirmahan ang isang pondo at budget na hindi mo alam kung saan nilulustay at saan ginagamit? Hindi pa yan. 1,700 na po sa pangalawang zona niya. Ang ating school na natatapos, ipinatawag yung tarantadong si Vince Dizon sa Senate. Ilan ang school na natapos? Sabi ni Bongbong Marcos, 1,700. Dalawa lang ang tapos! Marcos, saan napunta yung 500 billion na pondo para sa flood control project? Marcos, saan napunta yung 250 billion na pondo ng Maharlika Fund? Marcos, saan napunta yung 89 billion na pondo ng PhilHealth? Marcos, saan napunta yung 62 billion na pondo ng SS? Alam niyo kung saan napunta? Dahil kay Speaker, may akap! Doon napunta yung pera natin. Kaya yung Speaker na si Martin Romualdez, pati yan sa Congress na si Luistro, yan ang isa sa may pinakamalaking pondo at pera na ninakaw. Titigilan ba natin sila? Sosoko ba tayo? Ilabas nyo ang mga dala nyong tae at itapon natin sa malaki. Hindi, joke lang. Joke lang. Wala kaming dalang tae. Oo, naman ang mga pulis natin. Ang kukogi naman, itapulang mo lang tae. Kami ay hindi kagaya ng mga ibang grupo na nagrarally na sinasaktan ang mga kapulisan. Nambabato ng mga kapulisan. Kami po ay hindi ganun. Kami po ay kusang aalis pag nasabi na namin ang kailangan namin sabihin. Hindi nyo kami kailangan itapon. Hindi nyo kailangan magbakod. Eh kung yung mga hollow block na yan, pati alambre, ibinili ng pagkain para ibigay sa mga tao dyan sa kalsada, busok sana. Pero dahil utang ang presidente natin, kung walang tinatago yan, hindi siya magharap ng mga ganyan. Pero dahil siya ay guilty, kaya siya ay nagbakod. Ang tatay magnanakaw, ang anak magnanakaw. Kaya lahat ng pamilya Marcos puro magnanakaw.